Magandang araw po. Pumapalaot na tayo dito sa ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics. At sa ngayon, ito na ang ating ika-anim na video at pangatlong bahagi ng Part 2, God and Hermeneutics. At malamang ito na rin ang huling bahagi nito. At ang pag-uusapan natin dito is hermeneutics and the Holy Spirit. Hermeneutics and the Holy Spirit. Sinabi ko po rito, on this portion, we will examine the role of the Holy Spirit in connection with the Bible, especially related to hermeneutics as recorded in the scripture itself. The first important thing to bear in mind is that no non-born-again Christian will be able to clearly and accurately understand the Bible. That is because they don't have the Spirit of God to guide them to the truth. Nababanggit ito sa mga ilang talata sa unang Korinto 2:14 na ang natural na tao ay hindi mapangunahan ng banal na espiritu. Ganon din sa ikalawang Korinto 3:14 hanggang 16. Gayunpaman ay maging marahil ay na born again at alam natin ang katotohanan ito na hindi nila naunawaan ang Biblia, ay malamang hindi sila talaga gifted sa pagtuturo. Alam natin na sa New Covenant, ang mahalaga ay gifted ang mga kinakasangkapan ng Diyos sa kanyang ubasan. Nais ko rin sabihin sa inyo ang katotohanan na kahit sa lumang tipan, kung hindi ko pa nababanggit ang katotohanan ito, lahat ng kinakasangkapan ng Diyos ay ipinapadala niya ang kanyang banal na espiritu sa kanila. Maging ito man ay mga trabahong pisikal sa kanilang kapanahunan. Ang ibig ko sabihin ay sa mga Israelita. Isang bagay pa mga kapatid ay kailangan ding magpakita ng isang mananampalataya ng pagsisikap para maunawaan talaga ang banal na kasulatan. Naisip ko ang katotohanan ito na noong si Haring Solomon ay humingi ng karunungan sa Diyos kung paano niya mapangunahan ang kanyang bayan, ay alam nating ipinagkaloob ito ng Panginoon sa kanya. Pero alam ba ninyo, pagdating sa aklat ng Ecclesiastes, sa 1:13 ay sinabi niya doon, I, the teacher, has devoted myself to the study of things. Na nangangahulugan, hindi isiniksik ng Diyos sa kanyang utak ang karunungan, kundi ang kanyang bahagi ay magbigay ng panahon at pag-aralan ng mga bagay-bagay at ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. So maalala ko rin dito ang sinabi ng aklat ng Hebrews chapter 8 na sinabi doon ang ganito sa verse 11. No longer will they teach the neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. So, magandang maunawaan natin ito mga kapatid, na kahit sa New Covenant, na kung saan ay nangako ang Diyos ng pagpapahayag sa kanyang sarili, sa kanyang mga pinili, at ako'y naniniwala, bahagi na tayo nito bilang mga Kristiyano na sumampalataya, ay siya ang may kapangyarihan para magturo sa atin. Pero dapat ay isipin natin na hindi ito kokontra sa aklat ng Efeso 4. Ano ang ibig ko sabihin dyan? Mayroon kasi akong mga narinig na dahil nandyan na ang banal na espiritu ay hindi na kailangan ng tao. Nababanggit nga yan sa 1 John 2:27. Pero doon sa Efeso ay hindi natin maitatanggi ang sinabi ng Ephesians 4:11. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of ministry. Na nangangahulugan na kahit nandiyan ang banal na espiritu, masasabi natin na siyang tagapagturo sa lahat ng bagay katulad ng sinasabi niya rito, no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord because they will all know me, ay nangangahulugan ito na hindi inaalis ng Diyos ang bahagi ng tao sa pagkakaloob ng karunungan at pagtuturo sa mga mananampalataya. Isipin din natin, ang salitang discipleship
ay gawain ng mga naunang Kristiyano sa kanilang mga tagasunod. Nangangahulugan yan ng pagtuturo at pagte-training sapagkat wala pong makapag-disciple ng kanyang sarili. Yan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. At naway naunawaan po natin na kahit meron tayong banal na espiritu ay kailangan pa rin natin ng mga tagapagturo. Sinisikap kong ipakita sa inyo na ang banal na kasulatan ay hindi magkakakontra, na hindi dahil sinabi sa isang lugar ang banal na espiritu ang magtuturo sa lahat ng bagay, ay hindi na natin kailangan din ang pangako niya na mga tagapagturo. Mamaya ibabanggitin ko po sa inyo ang pangako ng Diyos sa lumang tipan, o kaya isasabihin ko na ngayon sa Jeremiah 3:15 na nangako siya ng ganito, "And I will give you shepherds who will give you knowledge and understanding." Shepherds means hindi yan ang Panginoon. At kalaunan nga ay makikita natin sa bagong tipan, halimbawa nga sa 1 Peter chapter 5 ay sinabi doon, "Be shepherds of God's flock." At ito ang paniniwala ko na itong mga gifted na equiper, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, they are all considered as elders as well as leaders and shepherds na gifted na tagapagturo ng iglesia. Yun nga lamang, tandaan natin ang katotohanan na lahat ng bagay na mahalaga sa kaharian ng Diyos ay ini-infiltrate at kinokopya ng dyablo. Bahala na kayo kung ano ang interpretation nyo sa sinabi kong yan. Sinabi ko pa rito sa introduction, another thing to bear in mind is that we should not think that God gives us understanding of everything in the Bible overnight or in a very short period of time. Ano ang ibig sabihin nito? Na huwag nating akalain na kapag meron na tayong Jesus ay automatic na ang kaalaman at karunungan sa atin sa Biblia. Hindi po, pero marami tayong naririnig na ganyan ang sinasabi. Nakilala ko ang Panginoon, ang tanong ay kilala nga ba? Alam niya ang salita ng Diyos, ang tanong ay alam ba talaga? At dito natin makikita ang halaga ng pag-aaral ng mga mananampalataya. Actually mga kapatid, kung titignan ninyo ang aklat ng Gawa, sa panahon na bumaba ang banal na espiritu sa mga mananampalataya, yung 3,000 na na-convert, ang kanilang susunod na ginawa ay mababasa sa verse 42, Acts 2:42. "And they devoted themselves to the apostles' teaching." Makikita natin dyan na ang pangunahing aktibidad ng mga bagong convert, newly converted Christians, ay talagang maupo sa paanan ng mga apostol. At ako'y naniniwala na hindi yan bababa ng 3 taon para sila ay mga tuto. Now, isipin muna natin kung sino ang mga tinutukoy na new converts during that time. Sila ay mga Hudyo na kahit papano ay mas kabisado nila ang Old Testament kahit sa atin. At ano ang pinupunto ko dyan? Na kung tayo, mga Gentile, na convert man tayo, na born again man tayo, karamihan sa atin na hindi talaga alam ang Old Testament. Alam natin na bahagi yan para maunawaan talaga natin ang New Testament at ang New Covenant. At nabanggit ko na rin sa inyo na nang magturo ang mga apostol ay wala silang New Testament. Sa halip ay kinasangkapan sila para malikom ang New Testament para sa atin. Pinapaniwalaan ko ang katotohanan ito na ang Diyos ay hindi talaga niya ipagkakatiwala lahat ng kaunawan sa atin sa maiksing panahon. At kahit dumating na tayo sa panahon ng ating kamatayan, ay pinapaniwalaan ko na hindi pa rin natin nalalaman ang kabuuan ng Biblia. Yan ay dahil sa pag-iingat ng Diyos sa atin. At kahit binigyan na tayo ng Diyos ng napakaraming kaunawaan, kung hindi pa rin tayo nagiging maingat na magkaroon tayo ng pride, bagsak pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Malala ko si Eli Soriano mga kapatid, magagamit ko lang siya bilang halimbawa sa atin. Ang katotohanan, talagang magaling ang memorya ni Eli Soriano. Siya nga ang nagsasabi na siya ay isang genius.
Marami siyang alam kahit sa mga siyensya o kung ano-ano pa, linguistics siya. Subalit alam ba ninyo na masasabi ko na hindi niya natuklasan ang tungkol sa tunay na kaligtasan? Bakit ko naman nasasabi yan? Sapagkat kalimitan ay kung titingnan ninyo ang kanyang pananalita, hanggat hindi ka miyembro ng kanyang iglesia, ay hindi ka maliligtas. Hindi man niya dinidiretso yan, pero nasa kanyang pananalita, ang diwa ng ganyan. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay inaalis niya ang pagliligtas sa Panginoong Hesukristo na sa kanya lang. At bukod doon, ay hindi niya alam na sa kasalanan inililigtas ng tao at ibig sabihin niyan ay kailangan ang dugo sa kaligtasan ng bawat nilalang. At yan ay hindi maibibigay ng grupo, ng sekta, ng organisasyon, ng relihiyon, kaya hindi maaring maging tagapagligtas ang grupo. Babalik at babalik talaga sa Panginoong Hesukristo. So huwag nating akalain na sa maiksing panahon ay maunawaan talaga natin ang lahat ng ito. Sinabi ko doon sa mga naunang video na kahit dekada na, huwag kayong makampante na sasabihin natutunan nyo na ang lahat. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at iniingatan ng mga mananampalataya sa posible na pagkahulog sa pagmamataas. At para magawa ang bagay na yan ay kalimitang hindi niya ibinibigay ang lahat ng bagay. Ibinibigay niya yung pangangailangan natin sa ating mga ginagawa alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. At bukod doon ay tandaan din natin na kapag pinag-uusapan natin ang iglesia, ito ay inihalintulad sa katawan na meron tayong kanya-kanyang gift. At ang ganda sana kung bawat mananampalataya ay nag-ooperate talaga sa gift. Kaya lang, hindi natin may tatago na meron pa ring mga ambisyon sa gawain ng Diyos. Kaya't kung titingnan natin, minsan ay hindi nga mahalaga ang salita ng Diyos at ang pamantayan ng Diyos sa maraming nagsasabing born again. At sa mga bagay na ganyan ay dapat talagang maging maingat tayo. Sinabi ni Apostol Pablo, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. Philippians 3:10. Ano ang ibig ko sabihin sa talatang ito? Na after 25 years, yan ang assessment ko sa panahon na ito na sinabi ni Pablo ang bagay na ito. After 25 years of service, bukod sa kanyang pagiging dating pariseo, ay makikita natin na nandoon pa rin ang paghahangad ni Pablo ng kaalaman at ang kaalamang yan ay hindi para dito sa ulo kundi sa Panginoong Hesukristo. At maganda pong maunawaan natin yan. Malaman mo man ang lahat ng mga kaalaman sa doktrina na kailangan mo, pero yung tungkol sa pagpapahayag ng Panginoon sa kanyang sarili ay hindi niya ginagawa. Tandaan natin, life is in the Son. Life is in the Son. I am the way, the truth, and the life. This is eternal life, that they may know you as the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. There is life in knowing Christ. In Him was life. And knowing Christ is a great indication. At isang bagay kapag ka nakikilala ng isang mananampalataya ang Panginoong Kristo, laging kalakip niyan ang kababaang loob. Sinisigurado po ang katotohanan yan. Walang pagmamalaki at may iwasan yung mga bagay na susunod nating pag-aaralan. Malalaman niyo ang mga ito, mga bagay na hadlang sa kaunawaan sa banal na kasulatan at pagkakilala sa Diyos at kay Kristo. Maalala niyo rin ang sinabi ni Pedro sa 2 Peter 3:18. But grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Naiisip ko na ganito, sino man ang babasa niyan, tayo man, ako man, ay kailangang maghangad pa rin ako ng paglago sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang biyaya. Yun nga lamang, mga kapatid, binabalaan ko kayo sa ating pride na kalimitan na iniisip natin na sobrang pabor ng Diyos sa atin na iniiba niya tayo sa ibang mga mananampalataya na inaakala natin mas marami tayong alam kaysa sa iba. Of course,
Sabi ko nga sa inyo, malamang ay panganay lang ako sa bagay na ito sa inyo at dahil na rin siguro sa inilaan kong panahon sa paghangad na matutunan ng banal na kasulatan. Ang totoo po niyan mga kapatid, parang nagsawa ako kasi galing na ako sa mga relihiyon, meron akong relihiyong kinalakihan, lumipat ako sa isang relihiyon, lumipat ako sa isang grupo. Salamat naman sapagkat lahat ng yan ay naging kasangkapan para maghangad talaga ako na malaman at maunawaan ang katotohanan. So ang gagawin natin sa pagkakataong ito ay titingin lang tayo ng mga talata mula sa banal na kasulatan kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu at kung gaano siya kahalaga sa pagpapakahulugan sa banal na kasulatan. Sabi ko rito, passages revealing the role of the Holy Spirit in the interpretation of the Scriptures. Passages revealing the role of the Holy Spirit in the interpretation of the Scriptures. We are talking here about God and hermeneutics. At ang unang talata na nais kong basahin sa atin ay itong Isaiah 34:16. Isaiah 34:16. Look in the scroll of the Lord and read. None of this will be missing. Not one of them will lack her mate. For it is his mouth that has given the order, and his spirit will gather them together. Una ay binanggit ito as scroll of the Lord or book of the Lord. Sapagkat sa lumang tipan ay ginagamit yung mga scroll pero nandoon ang mga sinulat and so it is also called book. Basahin ko itong isang salin na sinabi niya. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit hath gathered them together. Pwede nang i-preach ito. Unang-una ay yung utos. Seek. Sa isang salin ay ginamit niya yung look, meaning there is an effort to be placed. Siyempre naman dahil ito ay scroll o libro. Nakakita na ba kayo ng libro? Hanggat hindi mo yan binubuksan, hanggat hindi mo yan binabasa, hanggat hindi mo yan inuunawa, hindi mo yan mauunawaan. Basic ang pagbabasa sa mga aklat. Pero gusto kong makita natin yung mga ilang katotohanan pa. None one will lack her mate. Ito ay parang nagbibigay sa atin ng kaisipan, ang katotohanan na ang Biblia, una sa lahat ay dapat ipinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Pero hindi yan magagawa ng mga hindi equipped sa banal na kasulatan. Ito ang tanda ninyo sa hermeneutics na mahalaga. The Bible must interpret itself. The Bible must interpret itself. Yung sinabi niya na none shall lack her mate ay isang katotohanan na parang nandyan lang ang asawa niya. Kailangan ay makapanagpo niya at pagkatapos yan ang magpapaliwanag sa kanya. Yan ang mga ilang gagamitin natin. Napakahalaga niyan sa pag-i-interpret sa Biblia. At isa pang katotohanan na yung sinabi niya, for it is his mouth that has given the order, and his spirit will gather them together. So ang tanong ay kanino kayang bibig yun? Is it the Father, the Son, is it the Holy Spirit? Siyempre titignan natin mamaya. Sabi niya, and his spirit will gather them together. It will put them together. So anong nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito is that God is the author of this book. God is the author of this book. Sino man ang nagsasalita diyan, may salita man si Satanas diyan, ay dahil niloob ng Diyos na ilagay yan diyan. Mapagkukuhanan yan ng katotohanan at bahagi yan para ma-interpret ang Biblia sa kanyang sarili. So tandaan natin ang katotohanan yan. Siya ang author ng Biblia. At isa pang katotohanan na no book can be interpreted by any person except its author. Best interpreter yan ng kanyang libro. Alam niya kung anong dahilan bakit niya sinulat ang mga ito. So, ang tanong natin ngayon ay sino
at kanino galing ang mga salita sa Biblia. Of course, merong mga salita ang Ama, merong salita ang Banal na Espiritu, meron nga ba at may salita ang Panginoon. Gusto kong makita nyo ito. Pag binasa nyo ang Jeremiah 31:31 to 34, ito yung panahon na nagsasalita ang Diyos sa Juda sapagkat sila ay papunta na sa pagkabihag kasunod ng Israel dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. At ipinangako ng Diyos sa kanila ang bukang liwayway ng pag-asa na sinabi niya doon, "A time is coming when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will no longer be like the covenant I made with them when I took them by the hand and lead them out of Egypt." Yan po ang bahagi ng sinasabi ng Diyos doon. Pero alam po ninyo, ang punto ko rito ay sino ba yung nagsasalita? Pag napunta tayo doon sa Hebrews 10:15, ganito ang sabi niya. The Holy Spirit also testifies to us about this. First he says, "This is the covenant I will make with them after that, says the Lord. I will put my laws in their heart and I will write them in their minds." Kung itutuloy nyo yung Jeremiah, ito yung sinasabi ng author dito na sinasabi ng banal na espiritu. Ang point ko dyan ay yung palang nagsasalita sa lumang tipan ay ang banal na espiritu. But the main thing ay siya ang author ng banal na kasulatan. And we know that He is the spirit of prophecy. Revelation 19:10. Punta tayo sa pangalawa na ginagawa ng banal na espiritu. Yan ay kaugnay sa hermeneutics. 2 Peter 1:20 to 21. 2 Peter 1:20 to 21. Above all, you must understand that no prophecy of the scriptures came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ano po ang sinasabi ni Apostol Pedro rito? Sinasabi niya na walang sinabi o kaya ay pagpapakahulugan ang mga propeta sa kanilang sarili. At ito yung halaga ng sinasabi ko sa inyo na sa lumang tipan, every time na may assignment, ang mga katulad ng mga propeta ay dumarating sa kanila ang banal na espiritu bago sila magsalita. Malala ko nga rito si Jeremias sa Jeremiah chapter 7, 1 and 2, na kung saan dyan ay makikita natin na inuutusan si Jeremias na tumayo sa harapan ng templo. Maghintay siya sa mga taong pupunta roon. Hindi binibigay ng Diyos kaagad ang salita sa kanya. Doon na lamang ibibigay sa kanya pagka siya ay nandun na sa harapan ng templo at kapag dumarating ang mga tao. Basahin po ninyo Jeremiah chapter 7, 1 and 2. At sasabihin ni Jeremias yung sasabihin ng Diyos sa kanya. I mean, it is the Holy Spirit, yan ang sinasabi niya rito, na nag-i-induce, nangungusap sa propetang yon para sa salitang sasabihin niya sa mga tao. At doon ay sasabihin ni Jeremias ang isang bagay na nalalagay ang panganib niya sa buhay. Kaya pala hindi sinasabi ng Panginoon agad sa kanya. Sapagkat sasabihin niya sa mga mananambahan ang salitang halimbawang katulad nito. Reform your ways and your actions. Do not think we have the temple of the Lord, the temple of the Lord. Ano ang punto diyan? Mananambahan na nga sasalubungin mo pa ng ganyang salita. Ano sa tingin ninyo? Gusto niyo maging propeta? Hindi madaling trabaho yan. Pero ingat tayo sapagkat sinabi ng Biblia na no prophet will die outside Jerusalem. Ano kayang ibig sabihin nun? Kung may mga propeta sa ating kapanahunan, well, isang bagay na pag-uusapan natin sa ating virtual meeting, mga kapatid. Balik tayo dito sa ating talata. For prophecy never had its origin in human's will. But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So makikita natin na bawat propeta na nagsulat sa aklat na ito na pinanghahawakan natin ay inspired sila ng Holy Spirit. They were guided
as servants of God. Kaya hindi natin pwedeng maliitin at huwag nating isipin na may mga mali-mali talaga sa banal na kasulatan sapagkat kapag ka nakilala nyo ang banal na Espiritu o nalaman nyo ang banal na Espiritu, He has an infinite wisdom as the same as that of the Father. Pastor, bakit mo hindi sinasama ang anak? Pag-uusapan natin doon sa virtual sapagkat baka hindi tayo maunawaan ng manunood sa video. Doon tayo mag-uusap at ibabasa ko sa inyo ang mga katotohanan yan, ang kaibahan ng anak. But anyway mga kapatid, ang nakikita natin dito is that the Holy Spirit is the orchestrator of the ingathering of the scriptures. He only not was the driver, parang ganun nag-guide siya sa mga propeta, He orchestrated the ingathering, yung paglagay sa mga banal na sinulat ng mga propeta at apostol para maging aklat ito sa ating mga kamay, sa ating kapanahunan. Kaya naniniwala ako na eksakto na 66 books na nasa ating kapanahunan ay sila talaga ang inspired para sa mga Kristiyano. Ngayon, kung may mga sinulat pa ng mga Enoch, ng kung ano-ano, mga kapatid, mukhang hindi na niloob ng banal na Espiritu na yan ay makasama sa kapanahunan ng kanyang iglesia. So ano yung ating number one? That He, the Holy Spirit, was the author. Ang number two natin is that He is the orchestrator of the prophets, the writers, and orchestrator of the ingathering of the books of the Bible. Kaya nga sabi ko, bago nating punain ang mga kamalian sa Biblia, hindi ko sinasabing wala. Kaya ko sinabi nung una na originally, ibig sabihin doon sa unang original na salin ng Biblia. Pero alam naman ng Diyos na tatawagin ang mga hentil at hindi lahat ay equipped sa Hebrew o Aramaic. At yan din ang dahilan. Kaya kung titingnan ninyo, malamang na nung nagsalita ng iba't ibang wika, ang mga unang mananampalataya doon sa Acts chapter 2 ay pagtanggap ng Diyos ng mga wika ng mga bansa. Nais ko bang sabihin ang katotohanan ito? Ginamit din sa Apostol Pablo bilang apostle to the Gentile. Dahil alam ng Diyos ang kanyang kakayanan at ang pangangailangan natin sa ating kapanahunan. So yung mga translation ng Biblia, pinapaniwalaan ko na kinakasangkapan ng Diyos, yun nga lang ay maging maingat tayo. At yan din ang mga dahilan kaya meron siyang ginagamit na mga gifted para sa pagtuturo ng mga ito. Sa ating pangatlo ay gamitin ko ang Isaiah 11:2. Isaiah 11:2. Ganito ang sinabi. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and the fear of the Lord. Ang tinutukoy niya rito ay ang Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao. At tingnan niyo ang katotohanan ito. Siya ay binabaan ng banal na Espiritu. Sa Luke 2:40 ay kinailangan ng Panginoon ang grace ni God, biyaya ng Diyos. Bakit? Sabihin ko sa inyo ito, sinabi doon, and the grace of God was upon him. He grew in understanding because the grace of God was upon him. And dito, mga kapatid, ay makikita natin yung 7 bagay na binabanggit, kung itutuloy niyo po yan, ay 7. Dahil dito, 6 lang yata. Tungkol sa tulong ng ginawa ng banal na Espiritu sa Panginoon. Magugulat na naman kayo dyan sapagkat tinulungan ba ng banal na Espiritu ang Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos? Alam niyo, ito yung mga bagay na hindi matanggap ng maraming Kristiyano kahit mga pastor. Pero tandaan natin, kailan dumating ang banal na Espiritu sa Panginoon? When he was 30 years old. Meron bang himala nung siya ay nag-edad ng 1 hanggang sa siya ay nag-30? Wala. Kailan nagkaroon ng mga himala at kailan pumasok sa ministeryo ang Panginoon? Only when he was 30 years old. But higit sa lahat ay nung bumaba sa kanya ang banal na Espiritu, doon na siya pumasok sa ministeryo. Now, wag muna natin pag-usapan ang bagay na yan.
ang tinitingnan natin dito ay ang Panginoong Jesucristo na nangailangan ng banal na espiritu. And with that, He was bestowed with wisdom, with understanding, with counsel, with knowledge, all of which have related to the handling of the Word of God. We know that Jesus is a man of the Word and one who absolutely knows the Word. Take note also that Jesus never offended the Holy Spirit and therefore freely worked in the life of the ministry of the Son of Man. But does this means na walang effort ang Panginoon sa pag-alam sa salita ng Diyos, mga kapatid? No. First of all, sa kanyang pagkabata, kaya pinili ng Diyos si Jose at saka si Maria ay para maging tagapagturo niya sa salita ng Diyos, being the Jewish and righteous people chosen by God. So ano ang pinupunto ko rito? That the Holy Spirit is the enabler of the chosen to handle the Word of God. Kaya kalimutan na natin ang paghahangad na maunawaan ang Biblia sa ating sariling kaparaanan. Mga kapatid, sinasabi ko ito dahil nais kong sabihin ang katotohanan ito. At sasabihin ko ito dahil sa nakikita kong problema sa Kristyanismo na marami talaga ay hindi pinananahanan ng banal na espiritu. Sa kasalukuyan, ako po ay nangangaral ng how do I know that I am chosen by God? At nakita ko ang halaga ng mabuting balita bilang kasangkapan para ma-born again at talaga ang isang mananampalataya. At ang pangalawa ay yung tugon na tama ng mananampalataya sa tamang ebanghelyo para siya ay ma-born again. Pero pasimula pa lamang yan. Ibig sabihin ng na-born again ay tumanggap siya ng banal na espiritu because every born again must have to have the Holy Spirit. Born of water and spirit. Ang banal na espiritu ang selyo ng Diyos sa mga mananampalataya para masabing siya ay sa Kanya. 2 Corinthians 1:20 to 21. O baka kasama ang 22. O kaya ay sa Ephesians 1:13 and 14. Na kaya lamang na born again at nagiging totoong ang taong yun ay sa Diyos kapag ka siya ay binabaan ng banal na espiritu. Sana po ay unawain niyo itong aking sinasabi sapagkat nasa panahon tayo na talagang grabe ang ginagawa ng dyablo lalo na sa mundo ng mga nagsasabing born again. Hindi talaga tamad si Satanas na manloko ng mga mananampalataya o mga nagsasabing mga mananampalataya. Mahalaga ang bagay na yan sapagkat hindi natin kaya sa ating sarili ang mga bagay ng Diyos maliban na tayo ay magtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ang linaw niyan sa unang Korinto Kabanata 2 na hindi kaya ng tao ang mga bagay na ukol sa Diyos maliban na siya ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At sa bagay na yan ay pupunta tayo dito sa ating number 4. Ano nga po pala yung ating number 1? The Holy Spirit is the author. Ang number 2, the Holy Spirit is the orchestrator and driver. Number 3 is the Holy Spirit is the enabler. At may dagdag ko pa, kaugnay sa hermeneutics, ang sinabi ng James 1:5. Is any of you lack wisdom? He must ask from the Lord. At naway paniwalaan natin sapagkat ang mga apostol ng Panginoon ay mga taong may kakulangan sa kaalaman at sila ang pinili ng Panginoon at kinasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Nais ko lang sabihin na kinasangkapan din naman si Apostol Pablo na alam natin na matalinong tao pero higit doon siguro ay yung kanyang tapang na manindigan at panghawakan ang salita ng Diyos. So punta tayo dito sa ating pang-apat sa John 16:13. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak of His own. He will speak only of what He hears and He will tell you what is yet to come. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang banal na Espiritu na kapag siya ay umakyat na, ay isusugo nila ng Ama, silang dalawa ang magsugo.
I will send him to you. Sabi niya, the Father will send him to you. Ang banal na Espiritu. Pero kung titingnan natin dito, ay isa sa mga gagawin ng banal na Espiritu is to guide them into all the truth. Guide them into all the truth. Of course, una sa lahat ay sa mga apostol ito. Mabigat ang kanilang obligasyon. Pero tingnan niyo ito. Tinuruan sila ng Panginoon for more than 3 years, pero alam mismo ng Panginoon, tandaan niyo itong salitang ito, alam mismo ng Panginoon na kulang ang kanilang kakayanan hanggat hindi dumarating sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya tandaan ninyo ang katotohanan ito. Tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa loob ng 3.5 years. Marami silang nakitang mga himala, mga karanasan kasama ang Panginoon at malamang kasama sila sa mga gumagawa ng mga himala. Kung titingnan ninyo ang Luke chapter 11 ng isugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad, talagang tuwang-tuwa sila. Pero ang punto natin dito, nang umakyat na ang Panginoon, ay hindi niya pinapayagan ang mga alagad na basta-basta susugod na hindi sila binababaan ng banal na Espiritu. At yan ang punto ko sa atin mga kapatid. Sapagkat sa ating kapanahunan, kahit yata wala ng banal na Espiritu, alam ko sigurado itong mga nasa relihiyon na ito, kung ano ang kanilang mga pinaggagawa, ang nais kong makita natin dito ay sa mundo ng mga nagsasabing born again o mga Kristiyano na pinapaniwalaang si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon ay makikita natin dito ang isang katotohanan tungkol sa banal na Espiritu kaugnay sa hermeneutics, that He is our guide and director. Siya ang ating spiritual director. O, meron ba kayong kilalang spiritual director? Meron akong kilala. Mula nung nakilala ko siya, halos hanggang ngayon, after almost 40 years. Almost 40 years. Kilala ko ang taong ito. Kilala nyo na ang kanyang mga sinasabi ay pareho pa rin hanggang sa panahon na nakilala ko siya. Pero, spiritual director siya, mga kapatid, pero maging maingat tayo. Yan ang punto ko. Maging maingat kayo sa mga nagsasabing spiritual director. Dahil kung meron tayong spiritual director, ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Ang punto ko lang naman dyan ay pinag-iingat kayo sa mga mahihilig sa titulo dahil kalimitan, yan ay dahilan para hindi sila ginagayad at tinuturuan ng Panginoon. Pero matalino yung mga yan, sinisigurado ko matalino yung mga yan. Ngayon ay pupunta tayo sa ating number 5. 1 John 2:27. 1 John 2:27. But the anointing which ye have received of Him abideth in you, and ye need not anyone to teach you. But as the same anointing teacheth you of all things, and is no lie, even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Ang sinasabi ni Apostol Juan dito ay ang banal na espiritu, ang anointing na ibinigay sa mga mananampalataya. Siyempre, hindi mga apostol ang kausap niya. Iglesia ito, mga mananampalataya na tumanggap ng banal na espiritu. At yan ang halaga na ang mga mananampalataya talaga ay tumatanggap ng espiritu ng Diyos sapagkat, sabi niya, He will teach you about all things. Everything is truth and there is no lie. At diyan natin makikita na sabi ko kanina, He is the best teacher. It's not experience. It's not guru. The Holy Spirit is the best teacher natin. At nais kong makita nyo ito, na sa panahon na wala tayong mentor, wala tayong maasahan, minsan ay pinapahintulutan ito ng Diyos para makita natin na kalimitan, when we are isolated, it is the time for God. Kalimitan ay kailangan nating makita ang Panginoon. Marami akong gustong gamitin halimbawa rito sa inyo, pero ang napipili ko, una si Abraham. Why did Abraham choose an isolated place when he parted ways with Lot? Sapagkat alam ni Abraham, kahit saan siya pupunta, as long as he has time to commune with God, yun ang the best sa kanya. And he knows God and he is a friend of God. At isang bagay pa na maalala ko ay sa Isaiah chapter 6, na kung saan, kung titingnan nyo ang bahaging yan, hanggang verse 8,
ay makikita nyo na si Isaias ay mukhang nakadepende na sa isang hari na ang pangalan ay Uzziah sa kanyang kapanahunan dahil sa kanyang galing. At alam ba ninyo na saka lamang na-realize ni Isaias na umaasa na pala siya sa iba, specifically sa hari ng Israel, nung kinuha ng Diyos ang haring yon. At doon nagpakahayag ang Panginoon sa kanya. Yan ang punto ko, na kapag tayo ay mukhang walang maasahan, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. There is God. In everything, mga kapatid, hindi lamang tungkol sa kaalaman at pagtuturo ng banal na Espiritu, kundi sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, there is God that will be with us to console us and to teach us in many aspects that we needed in life. So the Holy Spirit is the only one who could teach us the books of the Bible or the Bible itself. Punta tayo sa ating pang-anim. Ephesians 1:17. Ephesians 1:17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Ito naman ay sinasabi ni Pablo sa iglesia na kanyang pinastoran ng 3 taon. Kinikilala ni Apostol Pablo na kahit sila ay dinisciple niya for 3 years, hindi pa rin sapat. Kaya ang ginagawa niya ay ipinapanalangin niya ang mga mananampalataya doon na buksan ng Diyos ang kanilang kaisipan sa mga katotohanan. Paul is admitting that he didn't give everything. He gave many things. Hindi siya nangiming ipangaral sa mga taga-Epesus ang kailangan nila sa buhay, pero hindi nagtatapos doon. Kailangan nilang makita ang banal na Espiritu pa rin ang may final na magagawa sa kanilang buhay. Kaya sabi niya, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. The Holy Spirit is the illuminator, the eye-opener. I mean our spiritual eyes, mga kapatid. Kaya nakikita nyo kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu, pero dapat nyong makita na may ginagawa ang banal na Espiritu at may gagawin ang banal na Espiritu. Isa lang ang gusto kong, lagi kong sinasabi, ang mahalaga lang talaga ay pinananahanan ka ng banal na Espiritu. Gusto nyo bang may check? Kung kayo ay nagtataglay ng banal na Espiritu, marami kayong malalaman na hindi nyo inaasahan na tanda ng pananahan ng banal na Espiritu. Pero may mga ginagawa ang maraming nagsasabing mananampalataya sa ating kapanahunan na counterfeit indwelling of the Holy Spirit. At kalimitan, yung dapat gawin ng banal na Espiritu ay tinatanggihan nila yung mga yan. Kaya maging maingat tayo. Basahin ko itong 1 Corinthians 2:11. Ganito ang sabi, for no one among men knows the thoughts of a man except the spirit of a man, which is in him. Even so, the thoughts of God, no one knows except the Spirit of God. Mga kapatid, alam nyo, baka iisipin natin na kapag nagkaroon na tayo ng methods, principles, like commentaries, and many other things, then we can understand the scriptures. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, if you neglect your relationship with the Holy Spirit or with God, sasabihin ko sa iyo, mahuhulog ka sa paraan ng tao na hiwalay sa Diyos at ang problema diyan ay kapag hindi mo nakikita. Basahin ko rin itong Hebrews 9:8. Hebrews 9:8. The Holy Spirit was showing that by this the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. Anong sinasabi ng author? Sinasabi niya na ipinapakita sa kanya ng banal na Espiritu na hindi pa naihayag yung mga bagay na kailangang maihayag dahil nandun pa ang unang tabernakulo. Ilistaponin niyo yan at i-explain ko po sa inyo doon sa ating virtual meeting. Gamitin niyo po halimbawa ang Hebrews 8:13. Hebrews 8:13. Pero ang punto natin dito is that the Holy Spirit is the illuminator, eye-opener, the giver of understanding sa mga mananampalataya. Punta tayo sa ating number 7. Colossians 1:9 hanggang 12. Colossians 1:9 hanggang 12.
Sabi niya, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people. Dito ay makikita natin ang gawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya na ipinapanalangin ni Apostol Pablo para sa iglesia sa Colosas. At anong sinasabi niya? Sinasabi niya na siya ang tanging tulong natin. He is our helper to gain understanding of the Scriptures. To gain understanding of the Scriptures. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung susunod na topic natin, hermeneutics and the believer's moral, ay napakahalaga. Pero hindi nyo yan nakikita o naririnig sa maraming mga scholars magagaling na tagapagturo sa mundong ito. Yun ay ipinagwawalang bahala nila ang halaga ng buhay ng isang mananampalataya na ibinibilang ng Diyos para siya ay tulungan at buksan ang kanyang kaisipan para sa kaunawaan ng salita ng Diyos. Punta tayo sa ating panghuli. Number 8 natin is that sa Ephesians 4:8 to 11. Sa Ephesians 4:8 to 11. Na sinabi doon, when He ascended on high, He led captives on His train and gave gifts to men. What does He ascended mean unless He descended in the lower earthly region? The very one who descended is the one who ascended in the higher heavens to fill the whole universe. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, evangelists, pastors, and teachers to prepare God's people for the work of ministry. Ang punto ko rito mga kapatid is that the Holy Spirit is the gifter. The Holy Spirit is the gifter. Kaya makikita nyo sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 14, yung mga gifts of the Holy Spirit, hindi lang yan para sa edification. Of course, sa mga tagapagturo, talagang binibigyan ng Banal na Espiritu ang iglesia ng mga tagapagturo para sa kaunawaan sa banal na kasulatan. Kaya balikan ko lang itong 8 bagay na ginagawa at ginawa ng Banal na Espiritu kaugnay sa Biblia o hermeneutics. Siyang author, orchestrator, enabler, guide or director, best teacher, illuminator, helper, and gifter. At sa ating pagtatapos ay basahin ko lang itong John 14:16 and 26. John 14:16 and 26. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Sa 26, sinabi niya, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, will teach you all things, and bring to your remembrance all that I have said to you. Karagdagan lang ito para sa kaunawaan sa halaga ng Banal na Espiritu sa buhay nating mga mananampalataya. Mga kapatid, nabanggit ko kanina na dahil na rin sa ibang mabuting balita na ginawa ng dyablo sa kasangkapan niya na nagmamadali ng kanilang mga ambisyon na gamit ang pananampalataya o relihiyon, ay marami talagang hindi nagtaglay ng Espiritu ng Diyos, mga nagsasabing mga mananampalataya. Baka sabihin niyo ulit, judgmental. Mga kapatid, ang totoo ay pinapaniwalaan ko lang ang sinasabi ng Biblia. Una, because the gospel is the power of God unto salvation, ay mahalaga yung ibanghelyong yon. Kung gusto niyo maunawaan yan, bigyan natin ng panahon sa virtual. At ang pangalawa ay makikita natin ang halaga ng tamang tugon sa mabuting balita. Ang hindi nga tumutugon, ngayon pa lamang sabi ng Panginoon, ay hinahatulan na ng kaparusahan. Kaya huwag nating pahintulutan na magpapatuloy tayo without the Holy Spirit. Kaya ang daming ambisyon ng mga tagapagturo sa gawain ng Diyos.
At yan ay isa sa mga palatandaan ng hindi pagtataglay ng banal na espiritu. Magbabalik po tayo sa napaka-exciting na pag-aaral ng hermeneutics at pupunta na naman tayo sa ikatlong bahagi na hermeneutics and the believer's moral. Hermeneutics and the believer's moral. Humanda kayo sapagkat ito ay napakahalaga para sa atin, lalo na kung gusto nating mag-ayos at makarating sa buhay na walang hanggan. Minsan pa, bilang pag-ibig sa inyo, pinaalalahanan ko kayo, walang kapalit ang buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo ang sinabi ng Panginoon, what shall it profit a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Sinasabi ko yan sapagkat marami ay nakayakap na sa kanilang kabuhayan, sa gawain, at minsan ay ayaw nang maituwid sapagkat yun ang kanilang pag-asa. Bukod doon ay yung inaakala na ang mga bagay sa mundong ito ang siyang mga pagpapala ng Diyos. Unawain natin ang mga bagay na ito at patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw sa bawat isa.